God bless you, beloved Brother Rolly Repel. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Dakila ka mga Diyos na mga pangyarihan sa lahat na mamadala sa pangalan ni Jesus. Narito kami, mahal na Panginoon, walang pagpupuri, pasalamat namin pinapaabot sa iyo sa paglangis mo sa bawat tayog tunay panambahan sa araw na ito. Maging sa mga papuring awitin sa bahagi ng mga patotoo at lalo-lalo ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Sapagkat ang ito malapay noon, narito ang paglingkod, pahintulutan mo, O Diyos, na iyong salita ito ay aking may pahayag na may pag-ibig at kasaming kapangyarihan through the leading prayer of our beloved Honorable Evangelist, Pastor Welles Tadalmeron, and Prophet of God. Hallelujah. Alis yung mga hadlang sa aming kaligitnaan, demons of destruction, opposing spirit, out of all the powers of darkness, I command you to be frozen in Jesus' name. Tayo pa'y makakapo ng mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. At sa ating pagpapatuloy, may minamahal, natigil sila, ating pong pinapaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, magpaparangal sa Diyos, sa mga Diyos, hari ng mga hari, Panginoon, mga Panginoon, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ating mong palapakan ang ating mahal na Panginoon, may minamahal. And I give the full honor and respect to the man of God, our beloved Honorable Evangelist, Pastor Welles Tadalmeron, the entire prophet of a loving God, and his beloved children, grandchildren, great-grandchildren. And we'll always remember the blessed memory and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Lena Almeida, our beloved Mama there. And a pleasant afternoon to everyone. Ating pong palapakan natin pinakamahal na Panginoong Jesus. Everybody say, praise the Lord. Sa lahat ng ating mga webcast viewers, happy viewing po at sa ating mga beloved brethren dyan po sa may dako ng Abu Dhabi, sa may dako ng Fujairah. Magandang hapon po sa lahat, mga minamahal. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, aking po munang binabati ng happy birthday sa aming beloved daughter, kay Inday Princess. Amen. Birthday niya ngayon, mga minamahal. Hallelujah. And malapit na kaming umuwi. Malapit tayong magsama-sama dyan, mga minamahal. Purihin pong ating pinakamalapay ng sus. At sa lahat ng mga birthday sa araw na ito, may minamahal, happy birthday po sa inyong lahat, mga minamahal. Praise the Lord. At ating pong buksan ang ating banal na kasulatan. From the book of Deuteronomy, chapter 7, verse 12, 13, then italon po natin sa 15, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 7, versikulo 12 hanggang 13 at talon po sa 15. At mangyayari na sapagkat iyong dininig ang mga kahatulang ito at iyong tinutupad at iyong ginaganap. At tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipan at igagawad ang kagandahang loob na kaniyang isinumpa sa inyong mga magulang. At kaniyang iibigin ka at pagpapalain ka at padadamihin ka. Kaniya rin namang pagpapalain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang iyong trigo, at ang iyong alak, at ang iyong langis, ang karagdagan ng iyong mga bakahan, at mga guya ng iyong kawan sa lupain na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. 15. At ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit, at wala siyang iuhulog sa iyo na masamang sakit sa Ehipto na iyong nalalaman, kundi iuhulog niya sa lahat ng nangapupuot sa iyo. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Dong Almeida. Ang po nang basahin sa English, mga minamahal. Wherefore it shall come to pass, if you hearken to these judgments, and keep and do them, that the Lord thy God shall keep unto thee the covenant and the mercy which he sware unto thy fathers. And he will love thee, and bless thee, and multiply thee. He will also bless the fruit of thy womb, and the fruit of thy land, thy corn and thy wine, and thine oil, the increase of thy kind, and the flocks of thy sheep,
in the land which he sware unto thy fathers to give thee. And the Lord will take away from thee all sickness, and will put none of the evil diseases of Egypt, which thou knowest, upon thee, but will lay them upon all them that hate thee. Amen. Ating pong palapakan ang ating pinakamalapay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. The grace of obedience. Amen. Ang pagsunod sa malapay noon, ito ay may biyaya. Palapakan natin ang ating malapay noon. May biyaya ang pagsunod sa Diyos. Ang purpose ng mga palatuntunan ng malapay noon, itong ibinibigay ng malapay ng mga kanya mga palatuntunan, hindi para tayo ay mapahamak. Amen? Hindi para tayo, o ang mga anak ng Diyos, hindi para mapasama, kundi maminmal upang sila ay pagpalain mismo ng ating pinakamalapay ng Diyos. Yun po ang layunin ng ating malapay noon. Amen? Kaya kung ating susundin ang mga palatuntunan ng malapay noon, ang mga aral ng Diyos, makikita mo ang biyaya ng ating pinakamalapay ng Diyos. Magtataka ka na lang. Amen? Tinatawag na unexpected blessing, mga minimal. Hallelujah. Pag ikaw ay susunod sa kalooban ng malapay noon na sasabihin mo, hindi ko naman iniisip to. Hindi ko naman hinihingi ito. Amen. Dahil ang Diyos sa ating pinaglilingkuran ay Diyos na mapagpala. Amen. Sabi nga ng Biblia, ano mang iniisip mo, ano mang hinihingi mo na para sa iyo ay mabuti, amen, mas higit pa doon ang ibibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Ganon na ganon ang ating mabait na Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minmal, napakasarap mga minmal maglingkod sa malapay noon pagka nasunod mo ang kalooban ng malapay noon. Ngunit pag hindi mo naman nasunod ang kalooban ng Diyos, mga minmal, yun ang nakakatakot din. Amen. Katulad ni Moses, Prophet Moses, noong time na yon, mga minimal, na habang sila po ay nasa wilderness, di ba? Noong ang mga Israelites, sila ay walang mainom. Kanilang inuusig si Prophet Moses, si Aaron, mga minamahal, dahil wala silang mainom. Sabi nila, bakit mo kami dinala dito? Tapos dito kami papatayin. Sabi ng mga Israelites kay Prophet Moses, sana pinabiyaan mo lang kami doon sa Egypt. Di bali, alipin kami ron. Pero meron naman kami makain. Tingnan mo yung reason ng tao, mga minamahal. Amen? Ang kanila, yung may makain lang. Pero yung kabutihan ng Diyos na ipinaplano sa kanila, hindi yun ang naisip ng tao. Amen? Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Sabi ng malapay kay Moses, Moses, kausapin mo yung bato para lumabas yung tubig at para may mainom ang mga Israelites, ang mga anak ng Diyos. Amen? Kausapin mo yung bato. Siguro, si Prophet Moses, mga minamahal, dahil nakita niya yung mga Israelites na talagang galit na sa kanya, mga minamahal. Imbes na kausapin niya yung bato para lumabas yung tubig, ang kanyang ginawa, pinalo yung bato. Pinalo yung bato sa kanyang galit, mga minamahal. So, kahit na gano'n ang kanyang ginawa, ang sabi ng malaping, kausapin lang, hindi papaluin. Amen? Kasi lumalabas na dahil sa kapangyarihan ni Prophet Moses, kaya nangyari yun, lumabas ang bato. Amen? Hallelujah. Kaya nung pinalo niya yung bato, lumabas yung tubig. Amen? Pero hindi nalugod ang malapay noon. Sabi ng malapin, dahil sa ginawa niyo, ang sabi ko sa inyo, nakausapin yung bato, pero pinalo niyo. Kayo ay lumabag. Hindi ka makakarating doon sa
land of promise. Hanggang namatay si Moses, hindi siya nakarating doon sa land of promise. Amen. Ganun na ganun. Napakahigpit, mga minimal, ang ating mahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoong Sus. Pero kung tayo naman ay susunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, makikita mo ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoong Sus. Tingnan niyo yung pangako ng mahal na Panginoon. At mangyayari na sapagkat iyong dininig ang mga katulang ito at iyong tinutupad at yung ginaganap ay tutuparin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang tipan at igagawat ang kagandang loob na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang. Yung tipan, yung pangako ng mahal na Panginoon. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. Yung kasunduan, kumbaga. Amen. O kontrata. Amen. Ganun ang mahal na Panginoon. Pag may kasunduan, talagang ang mahal na Panginoon hindi marunong magsinungaling. Gagawin at gagawin niya ng ating pinakamahal na Panginoon Sus. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Diba? At kanyang iibigin ka at pagpapalain ka. Di ba? Everybody say, praise the Lord. At padadamihin ka, kanya rin namang pagpapalain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang iyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis, ang karagdagan ng iyong mga bakahan at ang mga guya ng iyong kawan sa lupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. At ito pa yung pinakamaganda, mga minamahal, lalong-lalo sa inyo na nandito kayo sa ibang bansa, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. At ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. Tingnan niyo, mga minamahal. Hallelujah. At wala siyang ihuhulog sa inyo sa masamang sakit sa Ehipto na yung nalalaman, kundi ihuhulog niya sa lahat ng nangapupuot sa iyo. Amen? Hallelujah. Everybody say amen. Pag mag-amen kayo, may naman pagpapalain kayo ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil pag sinabing amen, naunawaan yun. Amen? Kaya nag-amen ka. Pag nag-amen ka, ibig sabihin, naniniwala ka sa pangako ng mahal na Panginoon. Pag hindi ka mag-amen, ibig sabihin, meron kang pag-alinlangan. Pag may pag-alinlangan ka, yung mga pangako ng mahal na Panginoon ay hindi yan darating sa iyo. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. Kasi tinuturoan tayo, mga minamahal, dahil lagi kong sinasabi na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Kaya buhay din yung ating pagpupuri sa mahal na Panginoon. Di ba? Pag sinabing isbabling din tayo. Eh, napakasarap magpuri sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Kahit magtakbo-takbo ka rito, walang pipigil sa iyo. Hindi tayo papawisan dahil napakalamig. Palapakan natin ating pinakamalapay ng Sus. Pag pinupuri mo ang Diyos ng buong lakas, buong pag-iisip, amen, buong kaluluwa, mararamdaman mo ang banal na presensya ng ating pinakamalapay ng Sus. Lalayas yung mga paghadlang ng kaaway, yung mga pag-anilangan, yung kalungkutan, depression. Lalo na kayo na nasa ibang bansa, kailangan natin ang mahal na Panginoon. Lalayas yan, mga minamahal. Palapakan natin ating pinakamalapay ng Sus. Ay sabi ng Biblia, 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ng malapay, ang Diyos ay nasa kalagitnaan. Oh, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Eh, nung araw, amen ang amen tayo kahit hindi natin naunawaan yung sinasabi nung nagsalita. Amen? Pag sinabing hindi natin alam, dahil hindi natin na maunawaan,
na yung sinasabi pala ay itatapon ka na pala sa impyerno. Amen pa rin tayo. Amen. Diba? Pero dito, napakaliwanag at ang ating paglilingkod dito, may prueba, may resulta. Palapakan natin ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Kaya mga minamahal, pag tinupad mo, sinunod mo ang kalooban ng malapay noon, pagpapalain ka ng ating mabait na Diyos. Amen? Dito sa ibang bansa, alam niyo naman, kayo ay nagtatrabaho, nagsumikap. Laging sinasabi ng ating, yung nagpapaliwanag patungkol sa giving na hindi maiwasan, may mga naiinggit. Di ba? Gusto kang mawala sa trabaho. Amen. May mga ganun. Kasamaan mo, mga minamahal, sisiraan ka. Hindi may iwasan yun, mga minamahal. Amen. Pero pag ikaw ay naglilingkod sa malapay noon, itong mga pangako ng malapay noon, mangyayari sa iyo. Hallelujah. Palapakan natin ating pinakamalapay ng Sus. Ulitin ko mga minamahal. At ilalayo sa iyo ng Panginoon ang lahat ng sakit. Oh. Pag siyempre, pag ang tao sakitin, mga minamahal, hindi ka makapagtrabaho. Hindi ka makapaghanap buhay kung mahina yung pangangatawan mo. Amen. Pero kung malusog ka, marami kang magagawa. Amen. Yung mga sakit, alisin pala ng Panginoon. Pangako yan ng ating pinakamalapay na Sus. Amen. Napakahirap dito dahil kayo ay malayo sa inyong mga malo sa buhay. Nag-iisa ka. Kung nasa karamdaman ka, wala yung mga mahal mo sa buhay na magbabantay sa iyo. Napakahirap. Pero kung nandiyan ang malapay noon, aalagaan ka ng ating pinakamalapay na Sus. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Pagpapalain ang, ano yun? Ang sabi ng Biblia, at wala siyang ihuhulog sa iyo na masamang sakit sa Ehipto na iyong nalalaman, kundi ihuhulog niya sa lahat ng nangapupuot sa iyo. Imbis na ikaw magkakasakit, doon puputo yung sakit sa mga tao na gustong gumawa sa iyo, nagpaplano sa iyo ng masama. Amen. Magiging baliktad, doon pupunta yun sa kanila. Nagpaplano sa iyo ng masama, itong gagawin. Pinaplanuhan ka ng masama, mga minmahal, hallelujah. Hindi mangyayari yan. Babaliktad yan, pupunta doon sa nagpaplano ng masama sa iyo. Hallelujah. Yan yung mga benepisyo. Pag ikaw ay susunod sa kalooban ng ating pinakamalapay ng Sus. Nangyayari ba yan dito sa atin? Nangyayari yan. Prove it and test it. Everybody say, praise the Lord. Pero kung patutuo sa inyo, mga minamahal, doon sa Cebu, meron tayong kapatiran, mga minamahal, na yung kanyang hanap buhay nasa yung tinatawag na arastri. Alam niyo yon, yung sa pier yun, mga minamahal, yung mga kagamitan ng, o yung mga kargamento ng barko. Sila yung tawag doon, nagdidiskarga. Siya yung kumbaga, siya yung nagmamanage yung ating kapatiran. Merong gustong kunin yung kanyang pinagkakitaan. Dahil siya ay second year high school lang, yung gustong kumuha, opisyal sa military, isang kernel. Wala siyang kalaban-laban, mga minamahal. Hallelujah. One time, pinagplanuhan siya ng masama. Yung sasakyan niya, lagyan ng 45 caliber. Planted. Tapos silagyan ng shabu. Hindi basta-basta yun. Amen. So, hinuli siya. Dinala sa presinto. Ang ginawa ng kapatiran na yun, pinatawag lahat ng media. Pinatawag. Sabi niya, hindi totoo yung kanilang ginagawa sa akin. Ito ay planted, sabi niya. Dahil ako ay
Kasi itong kapatid na ito, mga minamahal, siya ay dating ex-convict, mga minamahal. Siya ay dating, may grupo sila na binabayaran, hired killer. So, labas-pasok sa bilangguan hanggang napunta ng Muntinlupa. Grabe ang kanyang pag-ibig sa Panginoon dahil grabe ang himala na ipinakita ng Panginoon sa kanya. Palapakan natin ating pinakamalapay ng Sus. Sa Cebu pa lang, dahil narinig niya na grabe yung mga himala dito sa Jesus Miracle Crusade, nagpatawag siya ng mga preachers para magkaroon ng Bible study. So tumanggap siya at sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalapit na Kristo hanggang nailipat siya ng Muntinlupa. Dapat hindi pa siya makakalabas dahil ang kanyang kaso 3 counts murder, mga minamahal. Dumating yung release order, pinalabas siya. Grabe ang gulat niya. Sabi niya talagang totoo ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade. Paglabas niya, diretso sa pastoral house, wala siyang pamasahe. Hanggang binigyan siya ng pamasahe ng mga ating beloved brothers in the Lord, so nakauwi ng Cebu. Yun, mga minamahal. Sabi niya, hindi totoo itong binibintang nila sa akin. Lahat ng mga media, mga minamahal, talagang naka-record yung sinasabi niya. At ang sabi niya, ikaw, Kernel, darating ang araw, magkakaroon ka ng cancer. Eh, ang lusog-lusog nun, mga minamahal. Lusog-lusog ng Kernel sa pulis. Sabi niya, darating ang araw, magkakaroon ng cancer. Pero huwag niyo sabihin yan sa mga yung kumukutya sa inyo dahil mangyayari talaga yon. Dahil gusto rin natin sila maligtas, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So, mga minamahal, maniwala kayo sa hindi. Yung kernel na yon, nagka-cancer talaga. Amen. Yun ang ikinamatay niya. At yung may isang pulis na lumapit sa kanya, na inutusan siya para patayin siya. Lumapit sa kanya, sabi niya, Mar, sabi ni Sir, gusto kitang iligpit. Pero hindi ko magawa. Alam mo naman, magkakilala tayo, sabi ng kapatid natin, go ahead, gawin mo. Siyempre Krisyano, amen? Alam niya na malinis yung kanyang konsensya, wala siyang ginagawang masama. Amen. Sabi nung pulis, gusto ni Sir na patayin ka, pero hindi ko magawa. Amen. So, yung kaso, mga minamahal, na natigil yung kaso, mga minamahal. Ibig sabihin, hindi nag-prosper yung kaso. Tinulong, may mga abogado na lumapit sa kanya, may mga private attorney na talagang tinulungan siya, mga minamahal. Yung kaso na baliwala, iningatan siya ng malapay noon. Diba? Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. Yung tao na gustong, nagplano ng masama sa kanya, siya pang naunang nawala sa mundong ito. Yung kanilang pinaplano, hindi nagtagumpay. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. Ganon, mga minamahal. Totoo yung pangako ng malapay noon. Yung mga nagpaplano sa atin ng masama, mga minamahal, yung mga sakit na masasamang sakit, sa kanila mapupunta yun. Amen. Hallelujah. Totoo ang salita ng ating pinakamalapay ng Sus. Kaya, mga minamahal, sa pagsunod sa kalooban ng malapay, napakaraming benepisyo. Amen. Susunod lang tayo. Amen. Ang purpose nito, ito mga palatuntunan ng malapay noon, hindi para tayo ay mapahama. Amen.
kundi may mahal, hallelujah, gusto ng malapay noon na pag ating sinunod ang kanyang kalooban, mga minamahal, ang plano ng Diyos, hallelujah, para sa iyo. Gusto ng malapay noon ay ikaw pagpalain, hallelujah, ilalayo ka sa mga karamdaman, sa lahat ng mga trahedya, mga lahat ng gagawin ng kaaway, mga minamahal, hallelujah, lahat ng ipinaplano ng malapay na mabuti para sa iyo, yan ay mangyayari. Amen. Yun yung ninanais ng malapay. Kaya, mga minamahal, dapat tayo ay sumunod sa mga palatuntunan ng ating pinakamalapay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga dapat tayo ay magpasalamat dahil dito meron tayong gawain 3 times a week. Diba? Hallelujah. Tingnan mo yung ating kapatid kanina na nagpatotoo na meron siyang depression. Napakahirap pala nun. Ilang beses na siya nag-attempt na mag-suicide. Hindi niya kaya. Mga minamahal. Pero sabi niya, pag umaatin siya dito sa gawain, nawawala yung kalungkutan niya, yung depression, nagkakaroon siya ng kagalakan, hanggang sa kanyang patuloy na pag-atin dito, mga minamahal, tinanggal yun ang malapay noon. Ngayon, nagpatuloy sa paglilingkod sa malapay noon. Yung kanyang asawa na sabi ang doktor mismo, ang misabi, na hindi na magkakanak ang kanyang beloved wife. Di ba? Doktor mismo may sabi na hindi na magkakanak, imposible na magkakanak pa o manganganak pa ang kanyang beloved wife. Pero pinatunayan ng ating pinakamalapay na Jesus. Nanganak ang kanyang beloved wife na malusog, talagang magandang lalaki. Ang kapurihan sa ating pinakamalapay na Jesus. Amen. So, sila yung mga coming na mga, anong tawag doon? Children's choir. Cherubim. Amen. Meron na mga sumusunod dyan, no? Yung mga kugos ng ating mga beloved brethren. Pinagpala tayo ng malapay, di ba? Hallelujah. Ibig sabihin, ang malapay noon talagang tumatawag siya ng mga kanyang mga anak na magagamit sa kanyang banal na ubasan. Everybody say, praise the Lord. Hindi ba kayo natutuwa, mga minimal, na meron tayong 3 times a week, mga minimal na pananambahan? Amen. Pag nandito tayo, maramdaman natin ang banal na presensya ng malapay. Napakasarap umiyak sa ating malapay nun. Pag pinupuri mo ang Diyos, hallelujah, hipuin ng malapay ng puso mo. Ipadalaman ng malapay nun ang pag-ibig sa iyo, ang napakatamis na presensya ng ating pinakamalapay nun. Unspeakable joy. Oh, hindi ma-express na kagalakan. Wala sa mundong ito. Amen. Pag pumasok ng banal na espiritu sa iyong puso, yung makaramdaman, problema, magsisilayas yan. Hallelujah. Yan ang kainaman na tayo ay nakakadulo sa gawain ng ating malapay noon. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Ano pang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa Ezekiel chapter 20 verse 11. Praise the Lord po dito sa mga aklat ng Ezekiel, Kabanata 20, ang talata ay 11. At ibinigay ko sa kanila ang aking mga palatuntunan at itinuro ko sa kanila ang aking mga kahatulan na kung isagawa ng tao ay mabubuhay sa mga yaon. Amen. Amen. And I gave them my statutes and showed them my judgment, which if a man do, he shall ever live in them. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus, di ba? Everybody say, praise the Lord. Na kung isagawa ng tao, ay mabubuhay sa mga yaon. Tingnan nyo? Amen? Dahil sa salita ng Diyos, sa aral ng malapay noon, pag ito ay ating gagawin, susundin, dahil dito, mabubuhay pala tayo. O, palapakan natin ating pinakamalapay na Jesus. Dahil ang tao hindi lamang nabubuhay sa literal na pagkain, kundi sa salita ng Diyos. Diba? Ating beloved pastor, 96 days. 96 days. Walang kain-kain. Ito to ang salita ng Diyos. Amen? Ilang araw tayo pag nag-fasting tayo, ilang araw, 3 days, 4 days, 7 days, 10 days, 20 days, 21 days, 40 days. Kung wala ka sa malapin, mahirap yon. Napakahirap mag-fasting. Amen.
Although manghina ka, pero maramdaman yung ma-feel mo, minimal na ang malapay napakalapit sa'yo. Palapakan natin ating pinakamalapay ng Sus. Hallelujah. Pag after ng fasting, maramdaman mo ang presensya ng ating pinakamalapay ng Sus. Dito lang yan sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Hallelujah. Ilang araw walang kain-kain. So totoo ang salita ng Diyos. Amen. Pag sinunod mo ang salita ng Diyos, mabubuhay ka. Dahil dito. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. Hindi tayo may naman gumagawa ng istorya, kundi itong ating paglilingkod dito, may prueba, may resulta. Amen. Hindi naman sa linolockdown natin yung ibang fellowship dahil hindi nila kaya to eh. Amen. Ang kapurihan sa malapay ng Sus lang. Amen. Doon sa kanilang fellowship na dating inatinan, hindi sila marunong mag-fasting. Pero nung mapunta sila dito, mga minamahal, talagang sila ay naging matapang na gawin itong pag-ayuno. Amen. Hallelujah. Mismo sila, hindi sila makapaniwala. Makapag-fasting sila ng mahaba. 7 days, 10 days, 15 days, 21 days. Sila mismo hindi makapaniwala na dito may nangyayari. Yung mga ganong kahaba ng pag-aayuno. Dahil totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palapakan natin ating pinakamalapay ng Sus. Proverbs chapter 4 verse 13, pag-ibasa po kindly po. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Kawikaan, Kabanata 4, talatay 13. Hawakan mo mahigpit ang turo. Huwag mong bitawan, iyong ingatan, sapagkat siya'y iyong buhay. Amen. Oh, hallelujah. Huwag natin bibitawan, mga minmahal. Hawakan natin maigi. Hallelujah. Pag naunawaan mo ang salita ng Diyos, magsusumikap ka. Mga minmahal, yung palagi namin sinasabi sa inyo, nasa Cebu, isang Dr. Obedesit, mga minmahal na doktor siya, pero yung karamdaman niya, hindi niya mapagaling. Yung almorana siya, 23 years. Hindi niya mapagaling. Meron siyang chronic tonsillitis, doktor siya, hindi niya mapagaling. Nabingi siya sa katitik ng yung mga antibiotics, mga minimahal. Nabingi siya. Pero nung mapadako siya dito, after receive the water baptism, lahat ng karamdaman niya, pinagaling ng malapay. No? Sabi niya, sino nagpagaling sa akin? Hallelujah. Kung hindi pa buhay ang Diyos dito. Yan yung ginagawa niya, may malon. Doktor siya, yung kanyang profession, iniwan niya. Hindi ko namang ibig sabihin na iwanan yung profession niyo, wag. Kailangan niyo yan, mga minamahal. Yun dahil sa kanya lang yun, kanyang panampalataya. Ang ginagawa niya ngayon, may pupunta sa mga hospital, mga pasyente, may dala siya mga invitation. Doon kayo sa Jesus Miracle Crusade, doon kayo umatin. Gagaling kayo doon. Meron siyang nasiran doon, mga minamahal na tawag nito, yung kuba, ang mga minamahal. Di ba yung kuba may matulis dito? Ganun na ganun. Sabi niya, punta kayo doon sa Jesus Miracle Crusade. Pagagalingin ka. Nung umatin, mga minamahal, hindi kayo makapaniwala na kuba ngayon dahil straight na yung body niya. Hallelujah. Pag naging mekaniko pa sa pastoral, driver pa. Hallelujah. Palapakan natin ating pinakamalapay ng Sus. Totoo ang salita ng Diyos. Kaya wag natin bibitawan. Hawakan natin maigi, hindi basta-basta na yung basta lang hawakan, kundi hihigpitan natin para mawala. Para hindi mawala. Para mawala naman, mga minamahal. Para hindi mawala. Ibig sabihin, mga minamahal, dadalo tayo sa gawain palagi. Makikinig ng salita ng Diyos. Gagawin, susundin ang kalooban ng malapay noon. Hallelujah. Diyan mo mahawakan ng mahigpit, ng maigi ang salita ng Diyos. Palapakan natin ating pinakamalapay ng Sus. The Proverbs chapter 4 verse 20 up to 22, pakibasa mo, medyo mahaba-haba na mga minamahal. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kabanata 4, talata ay 20 hanggang 22. Sa talatang 20, Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa ibuturan ng iyong puso. Sapagkat buhay sa nangakasumpong
at kagalingan sa buo nilang katawan. Amen. Amen. Sundan natin dahil medyo lumagpas na tayo man. Deuteronomy chapter 32 verse 46 up to 47. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 32, versikulo 46 hanggang 47. At kaniyang sinabi sa kanila, ilagak ninyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita na aking pinatotohanan sa inyo sa araw na ito, na inyong iutos sa inyong mga anak upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito. Sapagkat ito'y hindi hamak na bagay sa inyo, sapagkat inyong kabuhayan at sa bagay na ito ay inyong palalaunin ang inyong ipinagtatawid ng Jordan upang ariin. Amen. Amen. Palapakan natin ating pinakamalapay ng sus. Set your hearts unto all the words which I testify among you this day, which ye shall command your children to observe to do all the words of this law. Maging sa ating mga anak, may mga kailangan pala ituro talaga. Amen. Hallelujah. For it is not a vain thing for you. Amen. Palapakan natin ang pinakamalapay ng sus. Hallelujah. Ito ay hindi magiging walang kabuluhan. Itong bagay na ito. Amen. Hallelujah. Kaya ganapin natin, gawin natin. Ito ay para sa ating kabutihan. Palapakan natin ang pinakamalapay ng sus. Hallelujah. The grace of obedience. Amen. Ang biyaya ng pagsunod. Pag sinunod mo ang salita ng Diyos, napakaraming biyaya. Napakaraming pagpapala. Susundin mo lang, mga minamahal. Alam naman natin na ang ating Diyos na sinasamba dito, talagang totoong Diyos. Hindi patay na Diyos. Hindi katulad nung araw, mga minamahal, hallelujah, na halos dugo na mga minamahal ang lalabas sa ating mga mata, mga minamahal, sa ating pagsumikap ng ating mga dalangin, dinggin ang malapay noon. Pero walang Diyos na tumutugon sa ating mga daing, sa ating mga dalangin. Ngayon, iba. Kakaiba dahil buhay ang ating pinakamalapay na Diyos. Alam natin yan. Kumbinsido tayo. Kaya nga, tayo ay nagsusumikap dahil alam natin na tayo ay naglilingkod, sumasamba sa Diyos na buhay. Diyos na mapagpala, mga minamahal, hallelujah. Kaya marapat lamang, mga minamahal, na sundin natin ang kalooban, ang utos ng ating pinakamalapay noon. Dahil sa ating pagsunod, dito ay napakaraming biyaya. The grace of obedience. Palapakan natin ating pinakamalapay ng Diyos. Ating awitan, may naman ating malapay noon. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far of forgiveness abound. And you answer, my child, I love you. As long as you're seeking my face, you won't get the power of my daily sufficient grace. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ngayon ang ating pinakamalapay na Jesus. Sambahin natin ang ating Diyos na buhay. The biggest courage, knowing that someone somewhere could do a better job. Who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on.
ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? Hallelujah. Each time I will fall short of your glory. How far would forgiveness abound? And you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise Jesus. Ang puso ko ito sa'yo'y wala may nalago. Alam mo na pag-ibig isip ko ika'y nagbabago. Ako ay iyong inaako. Ako ay iyong tulungan. Ako ay iyong kawagan. Maraming beses na ako nagdarama sa pagtagumpalan sa'yo. Hindi mapigilan sa aking galaw. Sumay sa lunas mo. Ngunit masarap na matawa. Lagi mong hinihintay na ako ay bumalik at tumawa sa iyong ilang beses na ako nagdarama sa pagtakbo ng pangit sa'yo. Hindi mabinasakit Nasa ating kalagitnaan ng ating pinakamalapay lusus, mga minamahal. Buksan natin ating puso, papasukin natin ang ating malapay noon, upang ating maramdaman ang napakadami sa presensya ng ating mabailang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise Jesus! Jesus! times you will pick me up when I keep on letting you down. But this time I will fall short of your glory. I'll follow forgiveness abound, and you answer my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. I
grace of obedience. Ang biyaya sa pagsunod. Oh, hallelujah. Sa pagsunod, nandyan ang mga pagpapala ng ating pinakamalapay ng Jesus, itinaga ng ating malapay nun. Hallelujah! 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 Sa pagsunod mo sa malapay nun, ibigin ka ng Diyos. Pagpapalain ka ng ating mabait na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating ikaw na Panginoon. Napakasarap maglingkod sa ating mga Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamalapay na Jesus. Thank you, Lord, for the holy presence of God. Lord, that's your heart, Lord. Hallelujah. We need you, Lord. There is Jesus. We need your Holy Spirit of God. Pag nasunod mo ang kalooban ng malapay nun, supisyente ang mga biyaya ng Diyos. Hallelujah! Ay buti ng ating pinakamalapay
Lord, for the holy presence of God. Thank you, Lord, for the moving in our midst, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for the sweet Holy Spirit. We worship you, O God. Hallelujah. How great thou art. How great thou art. Sa ating mga bisita, hallelujah. Huwag kayong magtaka sa inyong nakikita. Ito yung makikita ninyo sa tunay na the true church of the living God. Kumikilos ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Dahil buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran. Hallelujah. Napakasarap namin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. There are 4 requirements of salvation. Una ay panampalataya. Kailangan ikaw ay sumampalataya na meron lamang nag-isang Diyos, walang ibang Diyos, kundi ang ating pinakamalapay na Kristo, na matay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay matubos sa ating mga pagkakasala. Amen. At ang pangalawa, ito yung tinatawag na repentance o pagsisisi. Ibig sabihin ng pagsisisi, ito ay ang iwan sa buhay makasalanan. Amen. At ang pangatlo, itong tinatawag na bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalapay na Kristo para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen. At ang pang-apat, itong bautismo ng Holy Spirit, ng Banal na Espiritu ng ating pinakamalapay na Jesus. Palapakan natin ating malapay noon. Pag ikaw ay, sabi ng Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Pag ikaw ay napuno ng banal na Espiritu ng ating malapay noon, ikaw na ang pinakamapalad na tao sa buong mundo. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos, ang malapay mismo ay nasa iyo. Amen? Hindi ka na matatakot sa makaramdaman, yung mga umali-aligid na makaramdaman, bali, wala sa iyo yan. Dahil mas higit na makapangyarihan ang nasa atin. Walang iba kundi ating buhay na Diyos. Inyong taas ang inyong kamay. Sundin niyo ang panalangin ito. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa mga oras na ito. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Gawin mo po ako tunay mong anak sa salita at sa gawa. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas mo po ako sa ampo ng aking mga mahal sa buhay. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami po ay manalangin sa inyo, mahal. Hallelujah. Maraming salamat po, pinakamalaming Panginoon Jesus, sa mga kaluwang ito tumanggap sa iyo at sa pawang panalangin namin minamahal ang ginagamit Evangelista, wellness na dalambero time, prophet of God. Nawa ito hindi una't huli na kalang pagkakilala sa iyo, bagkos nawa ito ang simulahin upang ikaw ay kanilang paglingkuran. Patawarin mo sila sa kanilang kasalanan, O Diyos. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa iyong kaharian, O Diyos. Iligtas po sila. 10 ng kanilang mamahal sa buhay. Ito po ang aking samot panalangin sa mga kapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Elbisyo po, kayo makaupo sa inyong mga makabalik sa inyong mga likuran, inyong mga upuan. At tayo po ay dadako na sa ating mga prayer request, mga minmal. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat, mamadala sa pangalan ni Jesus, narito kami, hallelujah, through the leading prayer of our beloved and honorable evangelist, Pastor Wellness na Dalmero and prophet of God. Narito po kami malapay noon, dumadalog sentro ng biyaya at bagong lahat, kayo po ay humihingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang, mga pagkakasala,
Dalain ko malapit sa magsandaling ito, iyon natin yung pagpalang kamay. Tagpuin mo ang bawat pangailangan ng mga handa ko, Diyos, lahat ng aming mga webcast viewers, maging sa may dako ng Podjaira, sa dako ng Abu Dhabi at sa lugar na ito, lahat ng mga kumantabay, hallelujah, ang mga viewers sa mga oras ito, abutin yung pagpalang kamay, maging sa kalamang karamdaman, kung meron man sila, o Diyos, ikaw magpagaling kalamang karamdaman, higit sa lahat, panghawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik, ipagkalumbo, malapay ng mga prayer requests, mga kailingan ng mga anak ko, Diyos, ito pong aming samot panalangin, sa makapangyarihang pangalan ng Jesus, lahat magsabing Amen. Inyo na pong ipatong may ang inyong isang kamay sa inyong ulo at ang isang kamay sa parte ng inyong katawan. Naroon po ang inyong karamdaman by faith po. May walang imposible sa ating pinakamalapay ng Diyos. Amen. Tayo po ay manalangin. Abo na kilang ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ang banal sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Through the living prayer of our beloved honorable evangelist, Pastor Willis, the Almighty Prophet of God, and his beloved children, at sa iyong makapangyarihan pangalan sa pangalan ni Jesus, sama-sama namin sinasaway ang lahat ng uri makalamdaman sa mga kapatiran. I command you right now, them some permanent sickness and diseases, them some cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, AIDS, them some COVID-19, I command you, cast out. Sickness be healed, problem is solved. The mighty name of Jesus be healed, blessed. In Jesus' name. At bilang panampalataya, may mahal, atin na pong babanggitin ang Hallelujah, praise the Lord ng 3 beses, kasama po ang paglokso. Let us shout Hallelujah, praise the Lord 3 times. We jump, sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang Diyos, may mahal, at ang lahat na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, pagparangal, pagsamba, na ako lamang sa ating buhay na Diyos, sa ating pinakamalapay na suri.